magandang hapon po sa inyo na welcome po sa programang Talk with Boss D. Ang lingkod Dr. Danny, mga hasaba. Tayo po napapanood sa bayang sa ating YouTube channel. At the same time, tayo rin po napapanood live sa Pinoy Extreme Channel. Tayo po napapanood sa mahigit 400 local channel sa buong Pilipinas. At talaga namang ang programang Talk with Boss D, talagang mainit na pinag-uusapan. Kahapon ho, nasa Kongreso ho tayo, talagang ho ang mainit po talaga yung usapin pa rin po ng People's Initiative, no? Maraming hindi nagkaintindihan na magkakamag-anak politikal diyan sa usapin ng People's Initiative. Ayan yung tipong ang Duterte ay nagpatawag ng kanyang political rally at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay nagpatawag din ng kanyang sariling political party. Ang mabigat ho dito, magaling uhata ang propaganda na sa mababang kapulungan kung saan pilit na ginugulo yung Senate President kung saan nilagyan ng issue itong si Senator Mig Zubiri na may mga ugong-ugong daw na meron daw na isang mga nagpaplanong grupo na papatalsikin itong mamang Senate President na kung saan si Senator Mig Zubiri, kumpare ho natin yan. Kaya lang yan ay pinabulaanan ng mga ibang mga senador o kasama niya mga senador na sinasabi. Wala naman silang naririnig dyan. At ang ating DepEd Secretary, ang Vice President Sara Duterte, ayun nga, mukhang naililink nga doon sa usapin ni Paso Kibuloy kung saan di umano sinasabi na itong mga di umano na tiwalag na miyembro ng Kingdom of God o Kingdom na Kibuloy na isang hardinero na sinasabi daw meron daw lang mga bag-bag na baril kung saan itong mag-ama ay kumukolekta raw, no, ng mga high-power gun kung saan ginagamit ni Pangulo o dating mayor ng Davao ni si Sara Duterte at Pangulong Digong na sinasabi nga nitong mga mamang to na sila daw ay kumukuha ng mga baril. Alam mo, nakakalungkot isipin, no, mga hearsay yan mga yan, hanggang wala ka napapakitang pruweba. Dapat maglabas ang Kongreso ng isang panukalang batas na yung mga nagbibigay ng mga sinungaling na tao, yung mga lumalabas na di umano mga whistleblower na walang katotohanan, dapat magkaroon tayo ng bitay dyan. No? Ang hirap po dyan, sinisira ang isang tao para lang sa kanyang pang-personal na pangangailangan, yung pera, no? Tulad ho ni dating Senador Secretary Laila de Lima, napatunayan na wala naman po talagang kasalanan, pero yung panahon na maraming lumalabas na whistleblower, ngayon ho ay talagang nagbabaligtaran na hanggang ang ending, ayun, na-dismiss ang kaso ni Senador o dating Senador Laila de Lima. At yung isa rin ho sa mga pinag-uusapan yung separation ng panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang paghihiwalay daw ng Mindanao sa bansang Pilipinas. Hindi na ho nagkakasundo, hiwalay pa. At mamaya ho pag-uusapan ho natin, makakasama po natin ngayong araw ang third-termer board member, Basuki ho rito yan sa EuroTV ng 2nd District ng Lanao del Sur. Makakasama po natin ngayong araw ang ating pong board member Abdul Hamid Umpa Amir Bitor. Sir, magandang hapon po. Bati mo na po tayo. Magandang hapon po, Ka Danny, yes. Dr. Danny, mga has, at sa lahat ng bumubuo ng EuroTV, lalo na ang ating mga nakasubaybay sa lahat ng kayo dyan, lahat ng nakikinig sa amin dito ngayon sa Talk to the Boss. Yes, Talk with Boss D. Talk the Boss D. Yeah. Nandito po tayo sa Maynila ngayon. Lumuwas tayo kahapon upang bumisita ng Congress at tumuloy tayo dito sa kay Dr. Danny. Sa lungsod ng Quezon City. Sa lungsod ng Quezon City. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kababayan kong tiga Mindanao, tiga Philippines. Kasi buong Pilipinas. At buong mundo tayo napapanood. Buong mundo tayo napapanood at nakikinig, napapakinggan ang ating mga salitain ngayong araw na to, Dan. Okay, so sir, actually ito sabihin na pinag-uusapan yung panawagan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ang paghihiwalay daw ng Mindanao sa Pilipinas. Sir, unang tanong ko sa iyo, may kakayahan ba ang Mindanao na himiwalay sa Pilipinas?
Unang-una, Dan, ay sa tingin ko, kung ako isang tao lang ay pwedeng may kakayahan, kaya lang mahihirapan tayo sa transition dahil kaya ko sinabi na may kakayahan, Dan, dahil ang natural resources ay mayaman ang buong Mindanao ng natural resources, Dan. At lalo na ang ating Liguasan Mars at Sulu Sea, pati mga Lake Lanao namin ay talagang parang gasolina yan eh. So talagang kakayanin, kaya lang dadaan sa daan na may proseso. May proseso talaga. So itong panawagan dan ni dating presidente ay dati na niyang iniisip to dahil noong presidente siya, kasama ako sa mga tao na talagang kinakampin namin yung tinatawag natin na federalismo. Yes. So nakakarating kami ng Luzon. Kasama yan. Talagang para humiwalay ang mga region. Dahil ang sabi nila, pag nakahiwalay ang mga region, ay yung kita nila ay talagang mapapasa kanila. Mayroon lang porsyento ang national government. Kaya lang, yung mga region na mahihirap ay talagang mahihirapan, Dan. Yan ay sa ilalim ng federalismo kung saan ang sinasabi nga nila, for example, Bukal, no, halimbawa, yung ating Bukidnon, diyan kinukuha yung pineapple, yung dole, yung yung Del Monte product, kung saan ang taniman niyan sa Bukidnon, pero ang opisina niyan sa Makati. So ang taxation niyan sa Makati. Hindi sa Bukidnon. So walang kinikita yung mga magsasaka natin sa Bukidnon. Pero yan yung kasama nga sa federalismo, yung panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, isinusulong niya yan. Hindi nga nangyari yan eh. Ngayon sa kasalukuyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, isinusulong niya, panawagan niya yan. Hindi natin makita kung anong klaseng separation ang hinihingi ni Pangulong. Hindi naman ho tayo hindi sumasang-ayon. Kaya lang parang tayo naguguluhan. Yung panahon mo, hindi mo nahiwalay yan. Ngayon, hindi mo na termino at may iba nakaupo. Humihingi ka ng separation para ang dating nito ay paghihiwalay sa ibang paraan. Bukal. Oo nga eh. Dahil noong siya'y presidente, hindi niya nagawa. At ngayong may hindi pagkaunawaan nila ni dating Presidenteng Bongbong Marcos ay sa kanya ito gagawin ay mahirap talaga. Ang presidente naman, wag naman nilang idamay yung mga katulad ninyo. Yung mga tao. Yung presidente natin, Dan, ay mayroon silang ginawang People's Initiative dahil mayroong parang may mga provision diyan sa economic sector provision para lang gumanda ang ating ekonomiya dito sa bansang Pilipinas, Dan. Kasi sinasabi nga ni Rito Bukal, parang ang isa sa mga magiging mabagal na pag-unlad ng ating ekonomiya ay hindi na raw ayon yung ekonomiya o yung batas na ekonomiya natin doon sa pandaigdigang ekonomiya kung saan maraming mga bansa ang nagiging tagumpay sapagkat doon sa pagbubukas ng mga investor. Kasi ang luma natin na constitution parang 10 to 20% lang ang kayang bilhin ng mga investor dito, yung ating mga namumuhunan. Pero kung magkakaroon ng provision dito, magiging bukas na dadami ang trabaho, dadami rin ang negosyo. Mas lalakas ang ekonomiya natin. Yun ang sinasabi. Kaya meron tayong People's Initiative kung saan yung PI na mainit na pinag-uusapan, Bukal. Tama yun, Dan. At yung sinabi mo kanina na yung mga ibang region na talagang tulad ng Bukidnon na mayroon silang mayaman yan sa pineapple at mayroon din silang sugarcane supplier din sila. Sa amin din sa Lanao del Sur ay nasa amin yung 70% ang total electricity ng Mindanao ay galing sa amin. Malaki yan. Dan, at alam mo kung ang Makati ang nakikinabang dito dahil dito. Ibig sabihin ang kawaan ng enerhiya nasa Lanao del Sur, pero ang opisina niya nasa Makati. Kaya ang taxation niyan nasa Makati. Yan ang nakakalungkot. Yan ang dapat sigurong baguhin na provision natin na dapat kung saan mga region na mayroong malaking o magandang kuha ng enerhiya o magandang nagsusupply, palakasin natin. At para
focus doon para ang lahat ng mga taong na namumuhunan doon ay magkaroon ng tamang pagkakakitaan, no? Tama, At ang tama alam mo, Dan. bukal ang isang lang naging dahilan na usapin itong separation ng Mindanao sa Pilipinas, ay ang pinagmulan niya itong usapin ng People's Initiative kung saan sinulong to ng kongreso ng mga nasa likod. Sinasabi nila di umano nasa kongreso raw nasa likod nito, pero may mga non-government organization nagsulong to yun ang ngalap ng pirma. Ikaw ba bukal bilang board member legislative tagagawa ng batas sa inyong probinsya, sang-ayon ka ba rito sa People's Initiative ng pagpapalit ng ating konstitusyon sa paraan ng pagbibigay ng sa kamay ng mga mamayang Pilipino? Kami sa Lanao del Sur ay sang-ayon Dan at karamihan ng mga pirma ng mga tao sa amin ay nandito na sa Kongreso Dan. Dumating na dito sa Kongreso para suportahan itong People's Initiative. Kaya lang hindi naman buong konstitusyon ang aanuhin natin, tatalakayin natin. So diniscuss pala yan, diniscuss sa inyo, pinaliwanag. Kasi may mga ilan nagsasabi, board member, na hindi raw ipinaliwanag sa mga mamayang Pilipino. Ano nga ba yung People's Initiative? Ano ba yung pinirmahan namin? Dito sa Lanao del Sur, ipinaliwanag pala rito kung ano ang ibig sabihin ng People's at ano yung halaga ng pirma nila. Yung ibang lugar ay ipinaliwanag sa kanila, yung iba naman ay hindi naman kasi parang mahirap pasukin at pero yung mga local naming mga official ay kusang tumulong sila at naniwala naman yung ibang mga tao at pumirma naman doon sa People's Initiative Dan at yan ay inaantay natin baka ibang hindi lang sa pang-ekonomiya ang mabago natin o maidagdag doon na para sa kaunlaran, para sa kapayapaan ng buong bansang Pilipinas Dan. So sang-ayon kayo sa tingin mo panahon to board member na ang ating ang pagsusulong ng People's Initiative napapanahon sa ilalim ng Pangulong Rodrigo Roa o napapanahon to doon sa panawagan ng pagbabago ng ating modernong panahon? Sa ngayong parehas. kami talaga parehas dahil kailan pa natin babaguhin kung hindi tayo gagawa ngayon susunod na naman ng administration. Hindi mo naman alam kung ang susunod na administration ay gagawin parehong idea itong administration na to. Actually, nakakalungkot lang dyan, board member, yung pagiging usapin ng political. Nagkakaroon kasi ng kulay ng hindi pagkakaunawaan ng mga ilang politiko kung bakit hindi maisulong-sulong itong People's Initiative. Because ito naman talagang maganda at makikinabangan ng mamayang Pilipino, especially ng ating bansa at ng mga OFW natin, yung pagpapalit. Kasi yung ating lumang konstitusyong bukal, ang dami na itong butas, loopholes Talaga, hindi na sa kasalukuyang panahon. Kumbaga, kailangan nating revisahin, kailangan natin, ang cellphone nga, nag-upgrade no? So tama ang ating bansang konstitusyon, basahin natin para hindi nagkakaroon ng pagkakaintindi. Ang problema kasi rito, pag sinabing tsa-tsa o yung pagpapalit ng konstitusyon, ang iniisip na rito, term extension. Yun ang inaano. Pero sa tingin mo kayo, isang board member, walang ganun. Walang naipangako sa inyo na sige, bukal, trabahuhin natin ito, ipaliwanag natin what is People's Initiative. Pero pag ito na isulong natin, may term extension kayo. Wala namang ganong usapan. Wala. Malinaw yan. Walang malinaw usapan. Talaga, Dan. Ang stand ba ng BARM dito? Ano ba? Ano bang sabi? Kasi alam naman natin, napaka-powerful ng BARM. Isa yan sa mga pangunahing tumutugon sa mga pangangailangan o problema ng Mindanao. Ano ba naging reaction pala na parang hindi natin narinig yung usapin ng BARM pagdating sa usapin ng People's Initiative at ang separation ng Mindanao to the Philippines. Ano ka bang meron ka bang nakuhang mga information diyan bukal na ano bang stand ng BARM dito? Noong I think last week or last 2 weeks Dan ay tinawag sila sa Malacanang at ang sabi naman ng BARM ay sang-ayon sila sa People's Initiative at hindi sila sang-ayon sa separation ng Mindanao sa Pilipinas dahil hindi pa tayo handa lalong-lalo na itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao on the way na nasa proseso na ang
Pagpapalit. pagpapalit Ibig sabihin, o malapit na transition. mag-eleksyon, oo. Malapit naman ang election sa 2025 Yes. hindi pa nila na-stable dahil pag nangyari ang elected official ng BARM ay saka na, parang kung baga sa naitanim na. Yes. Ngayon, transition pa lang, pwedeng, Transition. pwedeng repasuhin ng Yes. Kongreso at Senate. Actually, dapat nga ang BARM yung nag-i-stand dito, sila dapat nagsasabi kung kaya ba ng Mindanao o hindi. Pag sinabi ng BARM na, teka lang, wala pa tayong kakayahan na himiwalay sa bansang Pilipinas kasi kami ang nakakaalam ng mga pangunahing Oo, problema na Mindanao, which is dapat ko maglalabas kasi ng isang statement Isang ng statement ng BARM. Tapos na ang usapin ng separation ng Mindanao. Actually, kanina naglabas ng hindi ko nagkakamali, 23 lawmakers nagbigay sila ng manifesto of support o manifesto of rejection doon sa panawagan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng separation ng Mindanao. Kung tutuusin mo, patay na to kung yung BARM pa lang, nagbigay na sila ng statement na, teka lang, wala tayong kakayahan dyan. Di ba dapat nang himasok na sila dyan eh. Oo. Pati nga yung pinuno ng mga Moro National Liberation Front naglabas pa sila ng statement. ng ARM dapat tinanong din sila at ang sinabi naman nila na hindi sila sang-ayon sa ngayon dahil on the way na sila sa transition eh. Yeah, So kaya ayaw nila ng separation muna. Actually, kung yun nagkakamali, ang dati rin na Moro Liberation, si Norman Suarez, naglabas na rin ng statement niyan. Na hindi siya sang-ayon dyan. At yun nga, malapit na naman kasi parang ayaw atang sumali ng BARM sa usapin natin sapagkat nalalapit na naman yung eleksyon ng BARM. Kasi kung naalala ko itong mga nakaraan, nagkaroon na hindi pagkakaintindihan dyan doon sa term no L to yes election. Yes, diba? election, Sabi nila ng mga nakaupo ngayon, yung panahon ng COVID, hindi ho tayo nakakilos, kaya dahan-dahan hindi tayo nakapagbigay ng masyadong progresibo ng ngayon. Ngayon medyo tapos na ang COVID, ewan ko natin, anong mangyayari dito? Sa tingin mo ba, ano bang panawagan na nakakarami? Term extension ba sila sa BARM o may election o no L? Ano ba? Siyempre Dan, pag tinanong mo yung nakaupo ay gustong-gustong no election dahil gusto niyang ma-extend doon sa kani-kanilang position sa amin naman kasi gustong-gusto namin na magkaroon ng election para kung baga sa maitanim na ng maayos ang Bangsamoro Autonomous Region. Maitama ang dapat maitama. Oo. Kasi tulad ng kami, ako, graduate ako ngayon ng board member itong 2025 at iniisip ko Dan na baka umistip tayo sa taas Kasi ang panukala ng pinalabas ng BARM noong nagkaroon kami ng public hearing ay kung saan ka gumraduate ay hindi ka pwedeng bumaba doon sa posisyon na graduatean mo. Iba naman yun no? Iba yun kung gusto mo magpatuloy ng public service mo, dapat walang walang boundaries yan. Kung ikaw ay dating board member at gusto mong ituloy yan kung saan ka man bumuboto na munisipalidad, pwede kang tumakbo dapat ng mayor o vice mayor o doon sa pinamababang posisyon na dating vice mayor din tayo hindi mo pwedeng bawalin yan. Yan ay malinaw na pagbabawal. Parang nakikita natin dito is to control yung huwag palitan yung mga political dynasty. Merong intenso. But anyway, sir, may pag-usapan natin kung ano pa ang dapat natin pag-usapan about sa usapin ng separation of Mindanao, yung BARM at siyempre yung usapin ng National Commission for Muslim Affairs. Magbabalik po lang po tayo sa ilang sandali po lamang. Magbabalik po ang programang Talk with Bosses sa ilang sandali po lamang.
Renchi, go muna ako. Yan. Alright, nagbabalik pang programang Talk with Boss T. Lingkod Dr. Danny Mangasat. Kasama po natin ng board member ng 2nd District, Lanao del Sur. Siyempre, makasama po natin si board member Amer Vitorian. Kaya na pinag-uusapan natin, sir, yung BARM. Ngayon, pag-usapan naman natin kasi hindi naman kaila sa atin to, no, bukal na, no? Yung 2022 at saka 2023, nasubaybayan ng Euro TV News, yung Haji, yung Pilgrims. Kumbaga saan, yung mga kapatid nating Muslim, hindi natin alam kung nai-scam ba na si sindikato dahil binibenta ng mas mahal yung pasaporte, yung ilan lang nakakakuha, nakakarating doon, which is pinangangakuan, ihingian ng pera pagdating sa Manila, hindi sila nabibigyan, tapos hindi inaasikaso. Yung 2022-23, ganun din ang nangyari. Hanggang sa nasuspinde itong nakaupo rito na chairman na si dating chairman na si Mama Jong, no? At ang kakomisyon na nakaupong OIC si Commissioner Yusek Mando. Pero ang tanong dito, parang walang binibitawan na yung mama. Ano nga bang plano ng nila sa 2020 sapagkat malapit na naman? Kung doon nagkakamali, June o July, meron silang plano. Pero wala pa rin silang nilalabas na ano magiging susunod na henerasyon o problema doon sa kinaharap, doon sa naging problema ng 2022 at 2023. Ano bang balita rito, Bukal? Salamat, Dan, at binanggit mo ang National Commission on Muslim Filipinos at nagpapasalamat kami sa gobyernong Pilipinas dahil ibinigay sa amin ang National Commission on Muslim Filipinos para tumingin sa mga pangangailangan ng mga Muslim. Yung nangyaring 2022 Hajj at saka 2023 Hajj ay buong mundo ay alam naman yan dahil maraming balita dyan na talagang ang nangyaring pilgrims na mga kababayan nating mga Muslim ay nahirapan sila sa pag-perform ng ritual ng Hajj. Dahil at napakahalaga sa inyo makapunta dyan. Dahil kailangan bawat Muslim na kaya niyang pumunta Dan ay kahit man lang isang bisis makapunta dyan. Sakripisyo yan. Binibinta lahat ang mga ari-arian upang makapunta dyan, maka-perform ng Hajj. Kaya lang. Sa Hajj, pero sige pag-usapan, ano bang nagiging problema dyan? Kasi alam naman natin itong mga nakaraan, nakita ko naging saksi ka rito yung mga kapatid natin Muslim na galing Mindanao, nasa Manila na, natutulog na sa kalsada. Hindi sila at ikaw ang pumunta dito sa Manila para suporta at manawagan sa mga media. Tulungan. Ano bang mga anomalyang pwede ba natin sabihin anomalya yan? Kasama sa mga anomalya yan. Dahil, ano ba mga anomalya ba? Pagbibenta ng mga pasporteng triple ang presyo? Yung presyo at yung pangako. Kasi minsan pinapangakuan sila ni Secretary Mamungyong na talagang makakapunta kayo ng Saudi sa mababang presyo. At noong unang pinalitan ni Secretary Mamungyong ay si Secretary Pangarungan. May problema rin doon sa unang sekretary na yun. At alam mo, Dan, ang presyo ng pagpunta ng Hajj, ang bayad is noong si Pangarungan ay umabot ng 220. From 195, then 200, then 220,000 at makakapunta ka doon. Noong pumalit si Secretary Mamungyong ay naging 320. Tumaas lalo. Dahil ang dami nilang isinama doon na hindi kasama noong si Secretary Pangarungan. Tulad nung pagkain, ang food. Ang pagkain mo sa isang buwan ay isinama doon na more than 30,000. Mga 30,000, 35,000 ang babayaran mo at hindi nila yung menu ay wala. Pero ang pinapakain lang nila Dan ay itlog lang. At yung magi na linagyan ng noodles, na linagyan ng maraming tubig at yun ang so hindi lang pinag tubig. Pero matanong ko lang, Bukal, no? Ilan lang ba ang allotment na dapat na pumupunta diyan para
sumama. Kasi di ba dapat may bilang lang yan eh. Oo. Ilang Pilipino lang ba ang dapat pupunta niya para umatin ng Hajj na yan, para ibigay yung buong sakripisyo ng buhay nila. Ilan lang ba? Kasi parang nangyayari sa usapin na to, nagiging trip na yung bilang ng numero na pumupunta dyan. Yung which is yung iba na nabibenta ng mas mahal, tapos yung iba, hindi na nakakapunta, pero siningil. Oo. Yung bilang ng Dan ay ang nagbibigay diyan ay yung Ministry of Hajj sa Saudi Arabia. So may approval pa yan? May approval doon na mayroon tayong kumbaga sa ito ang mag-hajj ng taong ito ay ngayon sinabi nila na from 7,000 to 9,000 at ang sabi naman ng NCMF ay baka kaya natin yung 7,500 na pilgrims. Teka, pag-usapan natin yung 2020 kasi nakita natin talagang malaki naging problema ng 2023 na maraming mga kapatid nating Muslim na hindi nakaalis na siningil. No? Which is nakita natin yan sa Manila, diyan sa may sa Quiapo. Sa airport din. Sa airport, no? Hindi sila at pinabayaan. Hindi sila binigyan ng tamang accommodation, hindi binigyan ng tamang pagkain. Ikwento mo ng konti, board member, ano ho ba nangyari ito? Kasi parang ikaw ang naging boses ng mga to. At the same time, ikaw ang nananawagan sa mga kapatid nating media para ipahatid yung problema nila. At hindi nabigyan ng tugon to hanggang sa nakarating sa Office of the President. At iyon nga ang kinahatungan na suspindi yung ating yung mama, itong si Mama Jong, na suspendido ngayon dahil dun sa kanyang kawalan ng paggalang at pamunuan itong National Commission for Muslim Affairs. Ang nangyari kasi yung sa schedule ng flight nila at sinasabi nila na itong aalis kayong araw na ito at hindi naman nila inasikaso yung mga pasaporte nila at saka yung visa nila. Kasi pag nakabayad ka, talagang kinakailangan talaga maitatak yung visa doon sa pasaporte mo para yung schedule mo ay hindi maantala. Talagang yun ang nangyari na. Pero sino dapat na nag-aayos? Ang individual ba o ang National Commission for Muslim Affairs na nag-aayos? Sino ang gumagabay at sino nang nagtitimon dito? Yung Bureau of Pilgrims and Endowment ng National Commission on Muslim Filipinos. Sila nag-aayos nito. Sila nagtitimon nito. Oo. Which is ang sinasabi nila, wala daw silang pananagutan dyan. Basta ang alam lang nila, yung bilang ng mga umati na 7,000 na binabanggit mo, napaatin nila. Yung mga hindi raw nakaatin, mga nanggugulo lang daw. Naglabas ng statement si Mama Jong dyan eh. Oo nga eh. Yun ang yun ang masakit na sinasabi mo niya. Iba ang sinasabi talaga. Dapat aminin nila kung ano ang kamalian nila o ano ang kung baga hindi nila nagawa at ngayong 2024 gawin nila ng maayos para maganda ang daloy ng paghahajj ng ating mga kapatid nating mga Muslim. Meron na ba kayong naririnig ng mga plano itong OIC natin na si Secretary Mando na binabanggit niya ano ba magiging plano niya itong sa nalalapit na hajj na to. At the same time, meron na ba silang pag-uusap? Kasi alam mo, nabalitaan ko doon, nagkakamali, yung mga ilang pasaporte, yung mga nakaraang taon ba, nakaraang administration, binibenta raw sa mga banyaga. May katotohanan ba yan, board member? Kasi mayroon. May katotohanan yan. Matagal na namin nasusubaybayan to eh. May mga issue di umano na binabanggit ng mga kapatid nating Muslim na yung mga pasaporte daw na yan, ibinibenta ng triple doon sa halaga. Hindi lang triple, bukala. Minsan talagang sobra-sobra yung pinapatong ditong presyo. Kaya yung mga Pilipino, kalahati na lang ang nakakapunta diyan sa Mecca. Mecca na yan. O talagang malaki ang nagiging anomalya dyan. Dapat imbestigahan. Oo. Sa ngayon, Dan, ay inimbestigahan ng public account ng Kongreso. Dapat. At alam mo, Dan, kung nanonood ka doon sa hearing nila, ay sabi ni Chairman Paduano, ang sabi niya, dahil doon sa sinasabi mo na tinanong mo kung ano ang plano ni Mando dito sa 2024, ay ang sabi niya, pumunta kaagad sa Saudi at pumirma ng kontrata na hindi ipinaalam sa mga kasamahan niyang commissioner. Ay ang NCMF ay collegial body. Kung baga sa kahit
isang pirasong tubig, Yes. ang bibiliin mo ay kailangan talaga Well, actually, ipaalam mo doon sa mga kasamahan mo. Hindi lang isang bottle na tubig, dapat kahit isang sinulit, Kahit isang sinulit. stapler o Oo. staple, ano yan, dapat Staple. Ipaalam. nasa COA yan. Oo, kasi collegial body. Which is hindi nangyayari. Oo, nangyari na nga ngayon dahil Oo. pumunta ka agad at pumirma. Yun. At ang masakit doon Dan, ang kinuha nilang contractor doon, Yes. service provider, yung service provider may-ari no itong Kimam Al-Balad Company, Nako. ang may-ari noon si Abdul Aziz Al-Aswad ay siya rin ang may-ari noong company na ginamit nila sa 2022 at 2023. So, nagkaroon ng problema noong 2022. So may hocus-pocus na nangyayari. So, how much more Yeah. this coming 2024? Yes. So tingin mo ba, board member, dapat bang ibigay na to sa... Kasi alam po natin, itong National Commission for Muslim Affairs, dapat to gumagabay lang to sa mga usapin ng mga kapatid Yes, nating Muslim, yes. no? Pagka usapin siguro ng Hajj, siguro dapat ibigay na natin to dun sa mga religious group Yes, na nasa yes. ilalim ng mga Yes. kapatid nating Muslim, yung mga imam natin. Meron naman confederation ng mga imam of the Yes. Philippines kung saan sila nakakaalam kung sino dapat talagang umaatin o sumasama dyan. Which is dapat, ibinibigay na lang natin sa kanila yan para hindi nakukulayan, hindi nagkakaroon ng politika. At the Yes. same time, hindi nagkakaroon ng gulo. Yes, Dan. Dapat, sa tingin mo ba dapat baguhin na yan? Baguhin yan. Alam mo, Dan, yung sinasabi nila na wala naman kaming ginagawa. At Yes. ang sabi naman ni Paduano doon sa pag-imbestiga sa kanila, kayo ba'y sumusunod doon sa binigay sa inyo na mandate? Ang sabi ng 9997. Yung mandate galing sa Saudi yan, ha? Hindi, galing dito sa Congress. Sa Congress. Ginawa Ang sa mandato Congress. ay? Ang mandato ay ginawa sa Congress. Ang mandato, ang sinabi ay ang collection ng bayad ng mutawif ay doon lang sa mutawif. Yes. Huwag lang nila pangimasukan ang hotel at ang Madina doon sa mga ibang holy places na Yes. talagang bibisitahin ng mga pilgrims natin. So, Yeah. ang problema ngayon ay lahat-lahat nilang sinakop dan at dahil sabi nila may mandato daw sila at Okay. sabi sa amin, bakit itong umrah? Itong Umrah. Pag sinabing umrah, umrah, ibig sabihin, parang tourist na tourist yan, oo. magbibisita ka din doon Yes. na doon sa mga hulilan, Madina Okay. at Makarin. Mandato yan, ha? Oo. Yung umrah ay ang binabayad lang doon dan is 165 hanggang 200. At maganda ang hotel, nasa 4-star hotel at 3-star. Ngayong sa Hajj, doon binabato ang mga Hajj ng mga Pilipino doon sa pinakamalayo dan. Nila Na talagang, parang nahihirapan yung mga pilgrims natin lakarin yung hotel nila dahil malayo. So pahirap talaga. Pahirap talaga. Sir, para sa kaalaman ng manonood sa atin, no, kasi para alam nila, aware sila, gaano ba kahalaga sa mga kapatid nating Muslim itong Hajj na to? Yung pilgrims na pinupunta. Kasi kung nakikita natin sa social media o sa media, ang daming mga kapatid natin mga Muslim ang talagang gaano ba kahalaga sa isang kapatid nating Muslim itong Hajj na to? Ito po, Dan, ang Hajj ay isang one of the 5 pillars of Islam. Isa sa mga pillars, ng Islam. Talagang bawat Muslim na may kakayahan ay talagang kailangan talaga Sabi once mo ba, nagbebenta in ng a mga lifetime. lupa? Nagbebenta ng Nagbibenta mga lupa? ng mga lupa, mga ari-arian, Oo. tapos nahirapan sila sa Lolokohin pag-perform pa. ng Hajj na to dahil sa ginagawang hindi maayos ng NCMA. So sa tingin mo, itong NCMF na to, may inutil ba sa tingin mo? Kasi parang, di ba, itong nakaraang nakaupo nito si Ma'am Madyong, suspendido, ibig sabihin, hindi kaya malang kakayahan na pamunuan itong klaseng komisyon na to. Sa tingin mo ba, itong dapat bang rebisahin ng mga marunong kung sino nga dapat talaga nanunungkulan, sino dapat ang commissioner na uupo sa National Commission for Muslim Affairs?
dapat Pag-aralan. itong Oo. mga namumuno dito sa National Commission on Muslim Filipinos dahil ang gusto naming yung mga religious leader ng Yes. Pilipinas, Dan, yung mga sheikh na tinatawag natin mga tour guide ng mga Hajj, ang hinihiling namin ay maging private itong Hajj na to. Matulad nung Umrah para wala ng duda ang mga kababayan natin dito sa Ibig National sabihin mo, Commission dapat on Muslim ang Filipinos. humahawak rito isang pribadong kumpanya na lang. Kasi yung isang pribadong kumpanya, Dan, pwede mong ihabla, Yes, pwede oo. mong idemanda. Samantalang ngayon, ang may hawak is National Commission on Muslim Filipinos. Ay, bakit kaya mo bang idemanda ang gobyerno? Dahil NCMF is one of the Yes. departamento ng gobyerno. So, hindi mo kaya kasi gobyerno yan eh. So, mekos-mekos din. Pekos. So, yan ang nangyayari. So, Ang gusto nakakalungkot namin, Dan, isipin, minsan talaga may mga bagay na dapat na binibigyan ng diin, lalo na sa usapin nito mga religious o yung mga religious na ang advokasya mo, makapaglingkod lamang sa iyong paniniwala. Pero sa tingin mo ba, board member, Bukal, dapat ba itong dapat 1 year pa lang pinaghahandaan na to? Yes. Dapat 1 year pa pa lang. lang, pinaghahandaan na. 1 year pa lang, binayaran na yung mga hotel sa Makkah. Kasi alam mo, ang mga hotel na yan, pag in advance mo, ang pagbabayad ay Mas mura. Mas mura. Pati ticket, mas mura. Pero pag ang babayaran mo is ang magbabayad ka doon sa oras na yun ay talagang malaki ang hinihiling namin, Dan, dito sa National Commission on Muslim Filipinos. Yes, ay panawagan ito sa DILG, kay Secretary Abalos, sa Kongreso, Abalos. sa Kongreso na talagang kung pupwede po ay gawing private itong paghahaj. Alam mo kung bakit, Dan? Bakit po? Ang gobyerno ay hindi pwedeng paghaluin ng gobyerno at saka yung religion. Dahil Magkaiba po ang kasi separation of of state and at this religion. religion. So, Which is nangyayaring ang problema. religious Magkahiwalay nga po, activities pero ito. magkaaway sila lagi ngayon, di ba? Religious Yes, po. activity ito. Dapat Dapat nga, no? ang Oo. may hawak yan ay pribadong Kumpanya. kumpanya at hindi gobyerno. Oo. Kasi ang gobyerno natin, Dan, NCMF ay hindi pwedeng maglaan ng Yes. pondo, magbayad ng in advance doon sa mga hotel dahil bawal yun. Aanuhin ka ng kongreso. Ba't mo pinunduhan yung Muslim religious activity? Sasabihin naman ng mga Katoliko itong iglesia, puntuhan nyo rin kami. So magiging magkakaroon ng So, mekos-mekos nga. Oo. Mekos-mekos Okay, nga. siyempre po, wala na po tayong oras. Napakainit po na aming pag-uusap ngayong araw. Kasama ko po ang second district ng Lanao del Sur, ang board member ng Lanao del Sur, si board member Abdul Hamid Umpa Amir Bitur, kung saan pinag-uusapan po namin kanina yung separation ng Mindanao to the Philippines and yung issue ng BARM o yung nalalapit na eleksyon ng BARM at yung National Commission for Muslim Filipino. Sir, sa huling panalita, ano ang panawagan natin doon sa mga ilang pang nananawagan, although sa tingin ko wala ng pag-asa to yung separation ng Mindanao sa Pilipinas. Ano ang panawagan nyo sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ako po'y nananawagan sa Pangulong Rodrigo Duterte na bigyang oras ang ating Pangulong Bongbong Marcos para hindi magkakaroon ng hidwaan sa mga leader natin, para ang harapin natin ay ang kaunlaran at kapayapaan sa bansang Pilipinas. At ang aking panawagan din, Dan, sa DILG at saka sa Kongreso na talagang panawagan ng mga Muslim leaders na gawing private itong paghahaj at bigyang open airline ang
paghahajj dahil ang ginagawa nila ay 2 airline lang, Saudi Airline at saka Philippine Airline. At masyadong masikip. alam natin Dan na pag ang airline ay may mga commission diyan pag doon ka sa kanilang Tsaka may brand out po diyan, may brand out po diyan. At murang-mura dan yung mga ibang airline. So kaya yun ang panawagan namin. At yung pagkain, yung food doon napaka-importante po ng pagkain ng ibigay sa mga Muslim, tao. no? Hindi basta-basta kasi yan no? Ibigay sa mga tao. Yes, huwag na nakawin. Ang hirap po ninanako pa, no? Ayan, so usapin ng barn po, yes election o no election tayo? Yes, for election. Yes, sa election. Baka makasali tayo dan. Nako, sana ho baka kayo ay malagay na isang, tama ba assemblyman pa dapat? Yan yung assemblyman. At di ba ang assemblyman doon sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayong BARM, naging member of the parliament. Yeah. So, kayo naman hindi baguhan sa politika. Dati ho kayong vice mayor. Dati ho kayong vice mayor ng anong municipality? Municipality of Madamba. Yes, at kayo po ay naging board member ng 2nd District ng Lanao del Sur kasalukuyan, ano? Board member po kayo sa 2025. Kayo ay patapos ng termino. Ano ho plano natin? Sana. Tayo ba yung mag-governor na, vice-governor? Ano ho ba? Pero doon sa panukala ng BARN, pwedeng mas mataas. Wag lang mas mababa. Mas mataas sa... Pwede. Sa position mo. Pwede mong takbuhan. Pero pag lower your position... Bawal. Ibang klase. So, pwedeng mataas. Ngayon lang namin nalaman yun, may sarili palang hindi natin kaya pag kasi alam mo naman tayo lang ang nananalong talagang serbisyong totoo, serbisyong pag-usapin po ng serbisyong Mindanao, ito pong ating bisita ngayong araw. Kasabayan ko po ito Nung habang namimigay po si Doc Danny Mangas ng pandesal during the COVID-19, itong mamang huto, namimigay ho ng tasty, namimiikot ka din sa... Umiikot ako sa buong lalawigan ng Lanao. At hindi lang yan. Pag ikaw ho ay nasa Manila at nasa Quiapo ka, bimibili ka ng prutas, pinamimigay mo sa mga tricycle driver, no? Hindi ka lang pang Mindanao, pang Manila ka pa. Hindi ka kaya magsinador, boss. Kasi nakakagulat ka sabi itong mamang to, board member ng Lanao del Sur, pero namimigay ng pagkain sa Manila, sa Quiapo. Aarkila ng tricycle, bibili ng mga prutas, ipinamimigay doon sa mga, kaya nagkakasakit to At dahil ho dyan, board member, maraming salamat sa pagbisita rito At the same time, lagi ka naman namin suki ka naman, wala na ho tayong oras, sapagkat ang susunod nating programa rito ay yung your choice, tama ba? Pwersa ba? Kung gusto mo makipagsayawan, pwede kang sumunod na programa. Pero before that, parting words muna po tayo. Ano ho ang gusto nyo muling sabihin sa ating bansang Pilipinas? Sa lahat ng kababayan kong mga Pilipino, ay huwag tayong basta-bastang sumama sa mga usaping hindi natin hindi tayo sigurado at kailangan panatilihin natin ang support sa ating gobyerno at sa kapayapaan at kaunlaran. Huwag nating hayaan masira ang ating bansa dahil mahirap ang ating bansa at lalong hihirap yan pag watak-watak ang bansang ang ating mga political leaders at tayong mga constituent ay huwag tayong makisali sa mga usaping pangpolitika at mga higher ranking magkaisa tayo para makamtan natin ang kapayapaan at kaunlaran dan. Alright, 2nd District Lanao del Sur Board Member Abdul Hamid Umpa Amir Bitor. Sir, maraming salamat At siyempre sir, dahil po sa inyong kabutihan at pagandang ginagawa po ninyo sa inyong pamayanan. Actually, hindi lang sa inyong pamayanan board member, no? Ginagawa nyo ho yan, sabi ko nga kanina, hindi lang pang Mindanao, pang Manila pa. Dahil po dyan, hindi ho pinapalampas ng Gawad Pilipino Award
yung mga gantong pagkilos sa lipunan at sa bayan, napaka-importante yun na ang isang taong individual ay meron malaking kontribusyon ng ambag sa bayan at sa tao na napakikinabangan ng mga simpleng mamamayan na hindi mismo naabot ng mga ilang malalaking politiko. Pero itong si board member, abot na abot kahit 5 pirasong orange yan, pinamimigay yan at ang kanyang laging kasama, yung kanyang may bahay, kaya nagkakasakit din. Di ba? At dahil dyan, hindi ko papalampasin ng Gawad Pilipino Award ng pagkilala po sa inyo bilang isa sa mga duyan ka ng magiting. Ang duyan po magiting na binibigay po namin ay pagkilala sa mga dangal ng bayan na mayroong kontribusyon, ambag sa mga tao at lipunan. Ito po ay ginagawad po namin sa ating board member, 2nd District ng Lanao del Sur. Ayan po, palakpakan po natin ang ating duyan ka ng magiting dangal ng bayan awardee, Abdul Hamid Umpa Amer Bitor, ang ating pong Gawad Pilipino duyan ka ng magiting. Sir, pwede pa tayong tumayo? Congratulations po mula po sa pamunuan ng mula po sa pamunuan ng Gawad Filipino Award. Sir, ano ho ang mensahe at kayo niyo po hinahandog ang parangal ng inyong nakuha, sir? Unang-una, Dan, nagpapasalamat ako sa Diyos Allah at sa aking may bahay. Binabanggit ang pangalan dyan, binabanggit ang pangalan. Bawal magpasabi ng dito may bahay lang, tsaka misis. Kailangan binabanggit ang pangalan. Si Miss Daungan Mendelano at ang mga pamilya ko, mga kapatid ko at sa lahat ng sumusuporta sa akin during my campaign, sa lahat ng bumoto sa akin, maraming salamat po dahil graduated na ako ngayon at hayaan nyo, maipagpapatuloy ko ang aking serbisyo kahit wala ako sa position. Wag naman. Ipagpapatuloy ko dan. Yes. Lalong-lalo na ang aking hindi thousands pasasalamat, kundi millions pasasalamat kay Dr. Danny Mangahas, sa buong Euro TV, sa kanilang mga employees na tumutulong dito sa ating programa. Full famer ka na ng Gawad Pilipino, ha? Maraming salamat, lalong-lalo na sa Gawad Filipino Award. Yes. Dahil ilang bisis na to, pangatlo na ata. Hindi lang, may Hero of the Year ka pa. Pang-apat mo na yan. So talagang maraming salamat sa Euro TV at sa lahat ng nakikinig sa akin at sa buong nanonood sa itong Talk with Boss D. Yan, at tinamaan mo din. Kaya naman yung tumatamaan niya. Talk with Boss D po tayo. At siyempre, lagi namin pinapaalala sa lahat po na nabibigyan ng Gawad Filipino Award. Hindi ho niya kukuha yan sa laki ng plake o sa ganda ng plake ng aming binibigyan po yung karagdagang obligasyon sa inyong balikat na meron pa ho kayong obligasyon na dapat gawin bilang isang Gawad Filipino Award. At yan po ay susubaybayan pa rin namin para sa susunod po natin Gawad Filipino Award. Kayo ay aming kikilalanin. Maraming salamat po sa aming pong bisita ngayong araw, ang 2nd District ng Lanao del Sur Board Member Abdul Hamid Umpa Amer Bitor. Maraming salamat po sa mga nakaisa sa programa ng Talk with Boss D. Muli, ako po si Dr. Danny Mangahas. Paalam. Pwede kong impitahin yung message ko para mag-picture, Dan? Sige po, maraming salamat po.